Kabanata 2761. Saan man sa loob ng sekta ng Grundy Uno si Oscar ay nasa pag-iisa upang higit na mapahusay ang kanyang pag-unawa sa mga patakaran ng langit at lupa nang makita niya ang isang biglaang pagbabago sa kapaligiran ng sekta. Ang kanyang kaluluwa ay tumitibok ng mahina habang natuklasan niya ang isang binibigkas na pagtaas sa batas ng paglikha mula sa Pearlite Island. Kinuha ng kababalaghan ang pansin ni Oscar at maingat niyang pinalawak ang kanyang banal na pandama sa buong sekta. Iyon ang aura ng isang espiritu ng Solar. Bulalas ni Oscar habang ang kanyang banal na pandama ay nakilala ang mga pagbabago sa pinakamataas na espiritu ni Severin. Ang pinakamataas na espiritu ay ginawa mula sa dalisay na kapangyarihan ng Solar at nanatiling hindi napapansin ng alikabok. Nagkaroon ito ng isang hindi masisira na kalikasan na may kakayahang gumamit ng mga patakaran at bumubuo ng mga elemento. Tulad ng alam ni Oscar, ang mga maalamat na semi-immortals lamang ang maaaring magpalagay sa kanilang mga kaluluwa sa isang espiritu ng Solar. Ang pag-akyat mula sa antas ng siyam na Supreme Paragon hanggang sa tunay na immortalidad ay minarkahan ng isang malaking paglukso at pagbabagong anyo sa hierarchy ng pagkakaroon. Ang prelude sa pagiging isang walang kamatayan ay ang pagkakaroon ng pagiging perpekto sa espiritu, kakanyahan at enerhiya sa tabi ng na-master na landas ng isang tao. Ang kakanyahan ay kumakatawan sa sigla ng isa at ang lugar ng buhay. Ito ang mapagkukunan ng enerhiya na pinarangalan ng mga practitioner. Ang enerhiya at espiritu ay sumasaklaw sa isang katawan at pinakamataas na espiritu ayon sa pagkakabanggit. Karamihan sa mga semi-immortal sa mga pangunahing sagradong lupain ay nakamit ang pagiging perpekto sa dalawang aspeto. Ang pangwakas sa gayon ay naging balakid na humadlang sa kanilang tagumpay sa totoong kawalang kamatayan. Iyon ay sinabi, tiningnan ni Oscar ang mastery ng isa sa tatlong aspeto bilang isang labis na bihirang gawa para sa isang tao na isang Supreme Paragon. Kinilala niya ang freakish talent ni Severin, subalit hindi pa niya inaasahan na si Severin ay nagpapagana na ng kanyang espiritu ng Solar. Sa pamamagitan ng isa sa tatlong mga kondisyon para sa immortalidad na natutupad, si Severin ay kailangang makamit lamang ang rurok sa kakanyahan at enerhiya. Ang kakanyahan ay kung ano ang nagbigay ng pagtaas sa enerhiya, at si Oscar ay umuasa na si Severin ay hindi dapat masyadong mag-alala doon dahil ilang araw lamang bago si Severin ay naging isang antas ng tatlong Supreme Paragon. Sa mga pisikal na aspeto na obserbahan ni Oscar ang kakilakilabot na pagiging matatag ni Severin sa panahon ng labanan kasama si Mosen. Sa kabila ng pagtitiis ng maraming mga pag-atake ng banal na pamamaraan mula sa isang antas ng 8 Supreme Paragon, ang katawan ni Severin ay nanatiling matatag bilang isang dragon. Kahit na napinsala ng mga bitik at sugat, ang katotohanan na hindi sila nakamamatay na nagsilbi bilang isang testamento sa kanyang malakas na pangangatawan. Habang siya ay nag-iingay sa pagkabigla ng kung ano ang kanyang nasuri, hindi sinasadyang inalis niya ang ilang mga hibla ng buhok mula sa kanyang balbas habang hinahaplos niya ito. Siya ay huminga ng husto at binigkas. Ang kanyang landas sa immortalidad ay tila naitakda sa bato. Samantala sa Pearlite Island, si Severin ay nakabalot pagkatapos ng kanyang tagumpay sa pagpapalabas sa espiritu ng Solar at agad na pumasok sa isang estado ng kaliwanagan. Ang kanyang Solar Spirit ay bumalik sa itaas na energy core. Doon ito ay nakapaloob sa hindi mabilang na mga batas na nagpakita at nabuo ng mga kadena ng banal na pagkakasunod-sunod. Ang espiritu ng Solar tulad ng isang Diyos na umuusbong mula sa kaguluhan ay pinalapit si Severin sa mga patakaran ng langit at lupa kaysa dati. Ang pakiramdam ay maihahalin tulad sa pagbabalat ng mga layer ng hamog upang ipakita ang mga patakaran ng langit at lupa sa kanilang kabuuan sa harap niya. Isang nakakapreskong pakiramdam na hugasan sa pinakamataas na espiritu ni Severin, tulad ng matamis na pag-ulan na sumisira sa isang patlang na porch. Habang siya ay likas na hinihigop ang mga patakaran ng langit at lupa, nadama ni Severin ang batas ng paglikha na nag-infuse ng kanyang mga meridian at nakikipag-ugnay sa bawat cell. Lahat sila ay tila may pulso na may kagalakan na parang ipinagdiriwang ang kanilang bagong sigla. Ang kababalaghan ay nagdala ng maraming kagalakan kay Severin, at agad niyang itinuro ang kanyang enerhiya sa isang cell upang simulan ang genesis ng isang miniature universe.
Doon isang nagliliwanag na araw at kumikinang na mga bituin ng material na nagdadala ng ilaw sa kadiliman. Naramdaman ni Severin ang isang bahagyang pagtaas sa kanyang enerhiya sa sandaling ang unang cell ay lubusang na-activate. Sa kabila ng pagiging isang solong cell lamang na puno nito si Severin ng kasiyahan na hangganan sa kaligayahan. Pagkatapos ng lahat ito ay isang palatandaan na ang kanyang konsepto ng paggamit ng mga cell bilang mga universidad at meridians bilang mga paradises ng kuweba ay isang mabubuhay na pamamaraan. Pagkatapos nito ang kanyang mataas na punto ay magsisilbing paraiso ng kuweba, at ang bawat cell sa kanyang katawan ay magiging mga miniature na universo, na nagdala ng pinakamahusay sa tatlong pangunahing mga cores ng enerhiya. Hanggat ang kanyang enerhiya ng kakanyahan at espiritu ay sapat, ang kawalang kamatayan ay maaabot. Matapos hamupa ang kanyang euphoria, na-channel ni Severin ang kanyang banal na pandama upang makontrol ang lahat ng kanyang enerhiya at patuloy na nabuo ang kanyang maliit na universo na may walang tigil na focus. Mayroong bilyon-bilyong mga cell sa katawan ng tao kaya kahit isang Supreme Paragon tulad ni Severin ay natagpuan ito ng isang nakakatakot na pag-asam na harapin ang lahat. Ang mga bagay na ito ay tumatagal ng oras. Magaling akong magpatuloy ng tuloy-tuloy at masigasig. Pinagsama ni Severin ang kanyang sarili at pinangunahan ang kanyang pagpapasya na magpatuloy. Dinagtagal na kumpleto niya ang 100, pagkatapos ay 1,000, pagkatapos ay 10,000, sa lahat ng oras sa labas na lumipas. Kalahating buwan ang lumipas, ang mga sinag ng umaga ay nagpapalabas ng mga makukulay na tanawin, na lumipas ang mga ulap at papunta sa lupa na nag-iilaw sa silid ng pagsasanay sa Pearlite Island. Sa loob nakaupo si Severin sa malalim na pagmumuni-muni kasama ang kanyang balabal, na parabang nahuli ito ng isang banayad na simoy. Ang isang kasaganaan ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa ay nakikipag-ugnay sa paligid niya at binuksan ang kanyang anyo. Bago siya ang dalawang tulad ng dragon na mga thread ng enerhiya ay nagweave ng isang masalimuot na sayaw na nakasakit sa ningning ng mga patakaran. Ang kanyang dating bronze na balat ngayon ay kumikinang tulad ng isang kalawakan na naka-etched sa canvas ng universo. Kasabay nito, ang bilang ng mga cell na nilikha niya sa kanyang katawan ay umabot sa trilyon. Ang kabuuang bilang ng mga meridian na naaktibo na bilang ng 365. Binuksan sila ni Severin sa panahon ng kanyang pag-akyat sa larangan ng Paragon, at ang lahat na naiwan ay na-convert ang mga ito sa mga paradises ng kuweba. Kahit na mas maliit sa scale ang isang kuweba na paraiso ay halos katulad sa kanyang panloob na mundo. Matapos ang isang nakakapangangilabot na kalahating buwan ng pagsasanay binago ni Severin ang kanyang mga meridian upang ma-cave ang paraiso habang ang 1/5 ng mga cellular universes sa loob ng kanyang katawan ay naging malawak. Ang Universidad ng Trilyon Cell ay sumisipsip ng espiritual na enerhiya mula sa nakapalibot na langit at lupa at kinain ang lahat ng mga patakaran at mga banal na kasulatan ng pilosopiya na inaalok ng mundo. Ang enerhiya ni Severin ay pinalakas sa bawat sandali mula sa walang katapusang ilog ng enerhiya. Ginamit ni Severin ang kanyang banal na pandama upang makita ang mga napakalaking pagbabago sa loob ng kanyang katawan, at sa lalong madaling panahon na puno siya ng pagtuklas ng isang hindi mailalarawan na kasiyahan. Siya ay masigasig na nakakaintindi na ang kanyang enerhiya ay dumami ng maraming beses, na lalo pang pinalakas ang kanyang pagpapasya upang palakasin ang universo na kanyang inisip. Bagaman 1/5 mga cell lamang ang na-convert sa mga mini-universo, nadama ng kaunting kumpiyansa si Severin na makakapagkaribal siya ng isang antas ng siyam na Supreme Paragon. Hindi rin niya maiiwasan ang bagong lakas na nais niyang magtagumpay sa pag-convert ng bawat isa sa mga 10 trilyon ng mga cell sa mga mini-universo kung saan maaari niyang itago ang enerhiya. Kahit na ang mga semi-immortals ay maaaring ihambing sa kanya. Bukod dito si Severin ay nakaprint ng isang bakas ng kanyang kaluluwa sa bawat cell universe. Kahit na ang kanyang katawan ay mapahamak sa hinaharap, ang solar spirit ay magagawang mabuhay muli sa kanya. Sa asensya kahit na isang solong patak ng dugo ay sapat para sa kanya upang makamit ang muling pagsilang at makamit ang kawalang kamatayan. Maingat na hayaan ang kagalakan na makarating sa kanyang ulo, biglang binuksan ni Severin ang kanyang mga mata at nagbulong ng labis.
Ngayon na napakaraming matinding enerhiya tila sa akin ay makakaya akong makagawa ng isang tagumpay sa antas ng 4 na Supreme Paragon. Halos 2 buwan na mula nang siya ay huling tagumpay, at halos walang anumang mga pagkakataon para kay Severin na manatili sa tore ng Green Empire dahil siya ay masyadong abala sa pangangasiwa sa kabutihan ng South Sky. Ang kanyang pag-unlad ay napipigilan. Nang walang paraan para mapahusay niya ang enerhiya ng kanyang katawan, ang pagkamit ng kanyang tagumpay ay magiging imposible. Gayunpaman ang pag-activate ng mga trilyon ng mga universo ng cell sa loob ng kanyang katawan ay nagdulot ng isang malalim na pagsulong sa kanyang enerhiya, at ang kanyang pangunawa sa bawat hadlang sa loob ng kanyang antas ng pagkamit ay naging mas talamak. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, pinigilan ni Severin mula sa aktibong pagpapakilos ng kanyang enerhiya upang gawin ang tagumpay na iyon. Sa halip, pinayagan lamang niya ang proseso na maganap ng organiko sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanyang enerhiya na salakayin ang hadlang. Bilang kanyang solar spirit na nested sa itaas na energy core, ipinikit niya ang kanyang mga mata upang magnilay habang naghahangad na higit na maunawaan ang mga banal na kasulatan ng pilosopiya sa loob ng langit at lupa. Lumipas ang oras, at kalaunan ay narinig ni Severin ang isang malulutong na tunog ng pag-crack sa mga pag-urong ng kanyang isip. Ang echo mula sa tunog ng pag-crack ay nagpadala ng panginginig sa gulugod ni Severin. Ang susunod na sandali ay naramdaman niya na ang hadlang sa antas ng 4 na Supreme Paragon ay tila nawala. Ang kanyang enerhiya ay sumabog sa isang kulog na para bang sumakop sa kalangitan ng Pearlite Island. Sa sandaling iyon ang mundo sa paligid niya ay tila nagbago ng kulay. Bigla na lamang lumitaw ang mga ulap ng lila na aura sa buong South Sky habang ang enerhiya ng lupa at langit ay tumagas mula sa puwang. Ang mga ito ay nagtipon sa ibabaw ng Pearlite Island at bumuo ng isang mar-angle na canopy. Hindi mabilang na gintong lotus ang nagpakita sa kalangitan na tila nagpapahayag ng pagdating ng isang banal na pagkatao, at mas marami pang hindi pangkaraniwang kababalaghan ang naganap. Ang tanawing ito ay natural na nakakuha ng atensyon ng buong sekta ng Grundy Uno. Gayunpaman ang tunay na ingay ay dumating nang ang balita ng tagumpay ni Severin sa antas ng 4 na Supreme Paragon ay kumalat mula sa Pearlite Island patungo sa buong sekta. Ang Supreme Paragon na ito ay nangangahulugan na gumawa siya ng isa pang tagumpay. Nakababaliw yun na ang kanyang talento ay hindi alam ang hangganan. Ang langit at lupa ay tila nagagalak. Kahit ang mga batas ay tila nagpapakita. Si Severin ay muling tumugon sa kanyang pangalan bilang pinakakilalang henyo sa buong Blue Realm. Samantala habang ang aura at mga kababalaghan ay sumakop sa buong sekta ng Grundy Uno, si Francis at ang iba pa ay naiwan sa pagkabigla. Sa loob ng sekta ng Grundy Uno si Oscar ay nakikibahagi sa mga talakayan kasama sina Roman mula sa sekta ng Pure Void, si Sully mula sa sekta ng Marver, at Kian mula sa Steels. Dahil pinili ng trio na suportahan si Severin sila ay nagtitipon sa sekta ng Grundy Uno tuwing 2 beses upang magstratehiya laban sa mga Devil Practitioners sa kani-kanilang teritoryo. Nagkataon lamang na nagkita sila sa araw na iyon. Malapit nang magsalita si Oscar nang bigla niyang naramdaman ang napakalakas na presyon ng isang Supreme Paragon na bumalot sa paligid niya. Natigilan siya sandali, ngunit agad niyang napagtanto na si Severin ay nakagawa na naman ng breakthrough. Tumalon si Oscar mula sa kanyang upuan at agad na sumugod. Sa isang iglap ay nawala siya sa bulwagan sa isang guhit ng liwanag na iniwan sina Roman, Cicely, at Kian sa pagkalito. Hindi nagtagal ay naramdaman din nila ang aura ng Supreme Paragon at agad na naunawaan ang nangyari. Tila isa na namang tagumpay. Nanlaki ang mga mata ni Roman sa pagkamangha dahil alam niyang ang bawat breakthrough ay karaniwang nangangailangan ng dekada o kahit siglo ng pagsasanay para sa isang Supreme Paragon. Ngunit si Severin ay tila nakakagawa ng breakthrough ng madalas. Dahil sa pagkamangha, mabilis na tumayo si Roman at sinundan si Oscar patungo sa Pearlite Island. Samantala sa loob ng silid ng pagsasanay sa Pearlite Island nalusot na ni Severin ang hadlang at mabilis na umakyat sa mid-stage ng antas ng 4 na Supreme Paragon. Nang maramdaman niya ang pag-angat na iyon agad niyang ibinalik ang kanyang aura at pinagsama ang kanyang bagong tagumpay. Kahit na ang agwat sa pagitan ng antas ng 4 at antas ng 3 Supreme Paragon ay tila maliit,
naramdaman ni Severin ang laki ng pagbabago. Ang kanyang katawan ay napuno ng maringal na enerhiya. Kung nasa antas pa siya ng 3, naniniwala si Severin na kaya niyang harapin ang 2 kalaban ng hindi na kailangan ng proteksyon na banal na sandata, kung mayroon siyang ganitong lakas. Matapos ganap na maisaayos ang kanyang tagumpay, sumilip si Severin sa loob ng kanyang katawan gamit ang kanyang banal na pandama at nasaksihan ang lahat ng maliliit na unibersong lumulutang sa loob niya na parang mga bula. Ang bawat cell universe ay kasakimang sumisipsip ng espiritual na enerhiya mula sa panlabas na mundo, na tinitiyak ang tuloy-tuloy na supply ng enerhiya para kay Severin. Kasunod ng kanyang tagumpay sa antas ng 4 na Supreme Paragon, malinaw na naramdaman ni Severin ang pag-angat ng enerhiya sa loob ng kanyang panloob na mundo. Ikinuyong niya ang kanyang kamao, at ang mga selula sa kanyang katawan ay sabay-sabay na nag-vibrate bilang tugon, na naglabas ng isang nakakatakot na agos ng enerhiya, na agad na bumalot sa kanya. Sa sandaling iyon, iwinasiwas ni Severin ang kanyang kamay, na nagdulot ng pagkawasak at pagguho ng espasyo sa harap niya. Isang nakabibinging shockwave ang nabuo at dumaan sa puwang. Nasiyahan, tumango si Severin at nagsabi, ngayon ay ganito na. Sa isang simpleng galaw lamang ng kanyang kamay, nagagawa niya ang tila imposible, na parang lumilikha ng bagay mula sa wala. Ang lahat ng mga batas ng langit at lupa ay tila nakalatag sa kanyang paningin, at ang mga katotohanan ng mundo ay damaloy sa kanyang isipan. Isang matinding pagdaloy ng kagalakan ang naramdaman niya na nagbigay sa kanya ng euphoria. Maging ang kanyang Loren Divine Blade ay tila lalo pang napalakas. Sa kanyang tuwa sa mga pagbabagong nangyari sa kanyang katawan, sinabi ni Severin, ibig sabihin nito ay mas malapit na ako sa kawalang kamatayan. Inunat niya ang kanyang katawan at tuluyang lumabas ng silid. Si Dayan at ang iba pa ay naghihintay na sa looban. Puno ng saya ang kanilang mga mukha habang sinasabi nila, binabati ka namin sa iyong tagumpay, Severin. Sa tabi niya, si Gilda ay puno ng paghanga, nakitang-kita ang ningning ng kanyang mga mata na puno ng pagtingin sa kanya. Ipinakita rin nina Sheila at Sofia ang kanilang kasiyahan, dahil alam nila ang ambisyon ni Severin na maging immortal. Ngumiti si Severin sa kanila nang may kabab ang loob at sinabi, swerte lang ako. Sa kabila ng kanilang kamakailang pagdating sa South Sky, ang kanyang mga asawa ay umabot na sa antas ng 4 na Royal Paragon. Bagaman sa Midland ay maaaring hindi sila gaanong pinapansin, sa South Sky ay maituturing silang malalakas. Kasama ang kanyang mga asawa, nagtungo si Severin sa courtyard kung saan naramdaman niya si Oscar at ang iba pa na papalapit mula sa labas. Ang kanyang pagtaas ng lakas ay nagbigay sa kanya ng kakayahang maramdaman kahit ang paggalaw ng isang hibla ng damo sa loob ng libu-libong milya nang hindi na kailangan pang palawakin ang kanyang banal na pandama. Umaasa na lamang siya sa banayad na panginginig sa espasyo. Dahil naramdaman na niya ang pagdating ni na Oscar at ng iba pa, iwinasiwas niya ang kanyang kamay at mabilis na nagbukas ng isang special passage malapit sa Pearlite Island upang anyayahan sila. Halikayo, anyaya ni Severin habang nakangiti. Sa labas ng isla, namangha sina Oscar at ang iba pa nang makita ang biglaang paglitaw ng special passage. Napuno ang kanilang mga mukha ng gulat at pagkamangha habang naramdaman nila ang halos kawalan ng pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya. Si Oscar, bilang isang Supreme Paragon, ay agad na nakaramdam na hindi niya kayang gawin ang ganoong kadaling pagbubukas ng special passage. Nabatid niya na si Severin ay umabot na sa antas na higit pa sa kanyang inaasahan, lalo na sa pagmamanipula ng espasyo gamit lamang ang pag-unawa sa mga batas ng langit at lupa. Sa loob-loob niya ay labis siyang nabigla. Matapos niyang maipon ang sarili, tumawid si Oscar sa special passage patungo sa courtyard ng Pearlite Island. Pagpasok ni Oscar at ng iba pa, wala silang naramdamang kahit anong aura mula kay Severin. Para bang hindi siya naruroon. Namutla ang isip ni Oscar. Hindi niya napigil ang lumunok at magtanong, isa ka pa bang Supreme Paragon, Severin? Kabanata 2765. Tumango si Severin at sumagot, oo. Ako ay isang Supreme Paragon pa rin. Isang mapait na ngiti ang agad na lumitaw sa mukha ni Oscar. Bakit parang ikaw ay naging isa sa langit at lupa? Inisip ko na nakamit mo na ang kawalang kamatayan.
Hindi napigilan ni Oscar na magkaroon ng ganitong hinuha dahil hindi niya na maramdaman ang anumang pagbabago bago ng aura o pagkamit ni Severin. Hindi agad alam ni Severin kung paano ito sasagutin. Ang kanyang kamakailang tagumpay ay nagmula sa pag-activate ng mga cell universe sa kanyang katawan na lalong nagpataas ng kanyang enerhiya at pagkamit, habang pinalalim ang kanyang pag-unawa sa mga batas ng langit at lupa. Dahil dito, ang kanyang pagsasanib sa kapaligiran ay umabot sa isang napakalalim na antas kaya't ang kanyang aura ay naging hindi na madaling matukoy. Matapos anyayahan sina Oscar at ang iba pa sa looban, nagsimula si Severin na manipulahin ang batas ng paglikha at pinalago ang isang espiritual na panla ng tsaa sa harap ng kanilang mga mata. Kumuha siya ng ilang dahon mula rito, at inilagay sa isang mangkok, at hinaluan ng tubig mula sa espiritual na bukal. Pagkatapos ay gumamit siya ng apoy upang pakuluan ng tubig, at di nagtagal ay napuno ang mesa ng mabangong mga tasa ng tsaa. Tulungan ninyo ang inyong sarili. Magiliw na anyaya ni Severin sa kanila. Umupo sina Oscar at Roman at ininom ang tsaa habang panatag ang kanilang mga mukha. Salamat sa iyong pag-aasikaso. Ngayon na kaya mong palakihin ang mga puno sa ganitong paraan, ibig sabihin ay ginawaran ka ng pabor ng batas ng paglikha. Sabi ni Oscar matapos sumimsim. Ang kakayahan ni Severin na pasibulin ang paglago ng mga halaman ay nakagulat sa kanila. Ang sigla na dulot ng kapangyarihan ng mga batas ay tila kayang magbigay buhay at lakas sa lahat ng bagay. Sa bawat higop ng tsaa, naramdaman ni Roman ang pagdaloy ng vital energy sa kanyang katawan. Marami sa kanyang mga dating sugat ay gumaling, at lalo pang tumaas ang kanyang paggalang kay Severin. Binabati kita sa iyong tagumpay. Ang iyong presensya ay tunay na biyaya para sa South Sky. Ani Roman nang may paggalang. Ngumiti si Severin sa papuri. Huwag mo akong masyadong purihin. Isang maliit na tagumpay lamang ito. Pagkatapos ay ibinaling niya ang usapan at nagtanong, may mga galaw ba ang mga devil practitioner sa South Sky kamakailan? Mula nang matalo mo si Mosen, nagsama-sama kaming apat upang tugisin ang natitirang mga devil practitioners. Wala pa kaming nakikitang panibagong pagsalakay sa ngayon. Sagot ni Oscar habang hinahaplos ang kanyang balbas. Kinuha ni Roman, Cicely at Kian ang ilang puting jade boxes mula sa kanilang storage rings. Si Kian ang unang nagsalita. Nais kong malaman kung seryoso ka sa iyong alok na ipagpalit ang mga halamang pang-9 na grado kapalit ng mga pil na ika-8 grado. Tiningnan ni Severin ang mga jade box sa mesa at tumango. Oo, totoo iyon. Nagulat ang tatlong sect leaders sa kanyang sagot. Agad binuksan ni Roman ang kanyang jade box at nagtanong. Mayroon akong 13 halamang gamot na ika-7 grado dito. Maaari ko bang ipagpalit ito para sa isang ika-8 grado na Grande Spirit Peel? Ang isang ika-8 grado na Grande Spirit Peel ay napakabihira at hinahangad kahit ng mga makapangyarihang puwersa sa Midland. Tanging ang mga pinakapambihirang alagad lamang ang nagkakaroon nito. Ito ay dahil una, ang mga materyales para gawin ito ay bihira at halos nauubos na sa paglipas ng mga siglo. At pangalawa, iilan lamang ang alchemist na may kakayahang gumawa ng ganitong uri ng peel sa buong Blue Realm. Ang sagradong lupain ng Grande Uno ay ipinagmamalaki ang isang pang-9 na grade na alchemy master na tinatawag na si Heath, at karamihan sa mga alagad mula sa ibang mga sagradong lupain ay hindi basta-basta nakakakuha ng gantimpala maliban kung nagpakita sila ng napakalaking merito. Sumang-ayon si Severin sa kanilang kahilingan dahil naabot na rin niya ang ranggo ng isang pang-9 na grade na alchemy master. Tiningnan ni Severin ang iba't ibang halamang gamot sa kahon at naamoy ang matapang na halimuyak ng mga ito. Tumango siya bilang pagkilala at kumuha ng isang gintong tableta mula sa kanyang storage ring, saka ito inihagis kay Kian. Ang aroma ng tableta ay agad na nagdulot kay Kian ng pagluwag ng kanyang bottleneck sa pagkamit, kahit pa isang sandali lamang. Namula ang kanyang mukha sa tuwa at mabilis siyang nagpasalamat. Maraming salamat. Iwinasiwas ni Severin ang kanyang kamay at gumamit ng isang hindi nakikitang puwersa upang pigilan si Kian sa pagyuko. Ngumiti siya at sinabi, huwag mo na akong pasalamatan. Inaasahan ko lang na ipagpapatuloy mo ang iyong mga tungkulin at pangangalagaan ang South Sky sa abot ng iyong makakaya. Sa ganitong paraan, palagi kang may bahagi ng mga ganitong tableta sa hinaharap.
Ang palitang ito ay lalong nagpasigla kina Roman at Sicily. Ang bawat isa sa kanila ay naglabas ng kanilang mga kahon at humiling ng mga tableta na gusto nila. Ang isa ay humiling ng ika-8 grade Spirit Nurturing Pill na ginagamit upang pagalingin ang mga pinsala at palakasin ang katawan, habang ang isa naman ay humiling ng ika-8 grade na Soul Calming Pill na tumutulong sa breakthrough at pag-aalaga ng kaluluwa. Matapos ang mga palitan, nanatili ang grupo sa Pearlite Island ng ilang sandali bago sila nagpaalam. Iwinasiwas ni Severin ang kanyang kamay at binuwag ang formation na nakapalibot sa isla bago sila umalis, at pagkatapos ay tinipon niya ang ilang dosenang ika-7 grade na halamang gamot sa ibabaw ng stone table. Bagamat ang mga ika-7 grade na tableta ay hindi na mahalaga para sa kanya, nais pa rin niyang subukan kung maaari niyang gamitin ang mga batas sa loob ng mga halamang ito. Ang kanyang kasanayan sa batas ng paglikha at kakayahang magpalago ng mga halaman ay naging batayan ng kanyang kuryosidad. Kahit hindi siya magtagumpay, maaari pa rin niyang ilagay ang mga ito sa kanyang panloob na mundo upang makatulong sa kanyang pag-unlad. Sa sandaling iyon, ang kanyang panloob na mundo ay lumawak na ng doble ng laki ng South Sky, na umaabot sa 80,000 milya ang haba at lapad. Bagamat may mga likas na halaman sa loob nito, ang karamihan ay nasa antas ng ika-6 na grade at pababa. Pinag-isipan ni Severin kung dapat ba niyang itanim ang mga ika-7 grade na halamang gamot sa kanyang panloob na mundo. Habang handa na sana siyang kumilos, biglang nag-vibrate ang kanyang jade sleep at naghatid ng isang kagyat na mensahe sa kanyang isipan. Ang mga devil ay sumalakay sa North Sea. Kailangan ng agarang tulong. Ang mensahe ay mula kay Amethyst, at agad na nagbago ang ekspresyon ni Severin. Inakala niyang umatras na ang mga devil matapos mabigo sa kanilang paglusob sa South Sky, ngunit sa kanyang pagkadismaya ay nagbago sila ng estratehiya at nakipagsanib sa mga masasamang tribo upang salakayin ang North Sea. Ang North Sea ay nasa bingit na ng krisis, kalahating buwan na ang nakalipas, ngunit kulang sa suporta dahil ang mga alagad ng Grundy I sa Midland ay abala sa mga labanan laban sa primordial na sagradong lupain. Sina Cuthbert at Heath, ang ika-5 at ika-3 na katatanda, ang kasalukuyang tumutulong sa North Sea. Gayunpaman, pareho silang nasugatan, at si Allen ay hindi rin nasa mabuting kondisyon. Hindi rin makapagpadala ng tulong si Amethyst dahil kailangan niyang bantayan ang sekta. Kaya naman personal siyang lumapit kay Severin sa South Sky sa pag-asang makakakuha ng tulong para sa North Sea. Ang ekspresyon ni Severin ay agad na sumimangot nang matanggap ang mensahe. Sa pagbabago ng kanyang aura, agad na napansin ni Dayan at ng iba pang mga kababaihan na may hindi magandang nangyayari. Malumanay na nagtanong si Gilda, ito ba ay mula sa sagradong lupain? Nagkakaproblema ba sila? Tumango si Severin habang binabalik ang kanyang kamalayan. Kailangan ng North Sea ang ating tulong. Hiniling ng pinuno ng sekta ang aking pagpunta upang suportahan ang mga barbarian. Ang alyansa sa pagitan ng mga barbarian ng North Sea at ng sagradong lupain ng Grundy I ay nangangahulugan na ang North Sea ay kasing halaga ng isang mahalagang bahagi ng depensa ng sekta. Hindi matanggap ni Severin ang ganitong sitwasyon, at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon dahil sa bigat ng balita. Agad ding umalis sina Dayan at ang iba pang mga kababaihan matapos nilang maunawaan ang tindi ng sitwasyon sa North Sea. Habang pinagmamasdan ni Severin ang kanilang mga anino, huminga siya ng malalim at ipinakita ang matibay na determinasyon. Pupunta ako at haharapin kayo mga devil. Mahina niyang sambit. Ang espasyo sa kanyang paligid ay bahagyang nagbaluktot at sa isang iglap ay nawala siya mula sa looban. Makalipas ang ilang sandali, nagpakita si Severin sa pangunahing sekta ng Grundy I. Sina Oscar, Roman at ang iba pa ay kakabalik lamang mula sa Pearlite Island at nakangiti pa rin dahil sa kanilang mga napagkasunduan kay Severin hinggil sa mga pil. Ngunit nang makita nila ang seryosong ekspresyon ni Severin, agad na napalitan ng pag-aalala ang kanilang mga mukha. Nagtataka si Oscar kung may nangyari na naman sa South Sky. Kamusta, Severin? May problema ba? Tanong niya habang tumatayo. Hindi nag-aksaya ng oras si Severin at agad na umupo sa gitnang upuan bilang Grand Preceptor. Tiningnan niya ang lahat at malamig na sinabi, ang mga demonyo ay sumalakay sa North Sea. Kailangan kong bumalik sa Midland.
Nabigla si Oscar sa balita at agad na napasigaw ng, ano? Ramdam ang pagkabigla sa buong silid habang sina Roman at ang iba pa ay napaisip sa bigat ng sitwasyon. Napagtanto nila na dahil nananatiling payapa ang South Sky kamakailan lamang ay dahil ang mga Devil ay inilipat ang kanilang target sa North Sea at Midland. Walang sinayang na oras si Severin at nagbigay ng mga utos para sa kanyang pag-alis. Sect Leader Oscar, mananatili ka rito at babantayan ang South Sky habang wala ako. Nagseryoso ang ekspresyon ni Oscar at tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay hinarap ni Severin sina Roman at ang iba pa. Susunod kayo sa utos ni Sect Leader Oscar. Iuutos ko rin sa mga Royal Paragons ng sagradong lupain na manatili dito upang tumulong sa inyo. Agad na sumagot sina Kian at ang iba pa. Habang iniuutos ninyo. Matapos maipasa ang lahat ng tagubilin, nagpadala si Severin ng mga mensahe kina Francis at sa iba pang Royal Paragons upang ipagpatuloy ang pamamahala sa South Sky. Pagkatapos ay agad siyang nawala mula sa bulwagan. Pagbalik sa Pearlite Island, tinipon niya sina Dayan at ang mga kababaihan at naglakbay sila bilang isang sinag ng liwanag sakay ng isang airship. Kasama ang kanyang mga alagad, mabilis silang umalis mula sa South Sky. Sa pangangalaga nina Oscar, Roman at ng iba pa, pati na rin ang suporta nina Francis, naniniwala si Severin na magiging maayos ang South Sky sa kanyang pagkawala. Bumalik agad si Severin sa Midland sa pamamagitan ng pagdaan sa special na daanan. Nakatayo sa unahan ng airship, sinuri niya ang kalangitan at tinukoy ang direksyon patungo sa North Sea. Sa isang banayad na galaw ng kanyang kamay, sumulong ang enerhiya at ang summon airship ay naglaho sa isang sinag ng liwanag na mabilis na hamugo sa himpapawid. Matapos tumawid sa libu-libong milya sa Midland, sa wakas ay nasilayan ni Severin ang isang maringal na hanay ng mga bundok sa abot tanaw. Ito ang hangganan sa pagitan ng Midland at North Sea, lampas na sa teritoryo ng Midland. Naalala niya na minsan na siyang dinala ni Reinhold upang paksain ang isang devil practitioner sa lugar na iyon. Habang patuloy siyang nagmamadali patungo sa North Sea, si Thumos, ang ikalimang nakatatanda ng Evil Tribe, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata habang nakaupo sa isang bundok. Kasama niya ang dalawa pang pinuno na ipinadala upang pamunuan ang pagsalakay sa North Sea. Ang dalawa ay sina Sachin na dakilang nakatatanda at Malik na pangalawang nakatatanda. Habang kinukubkob ni Sachin at Malik ang Barbarian King Court, si Thumos naman ay nagbantay sa border pass upang harapin ang sinumang sagradong alagad na darating. Ang kanyang pangunawa bilang isang antas ng Siyam na Supreme Paragon ay walang kapantay. Hindi nagtagal ay naramdaman niya si Severin na papalapit sakay ng summon airship, kaya agad siyang lumabas mula sa kanyang pagmumuni-muni at naglabas ng mabigat na aura. Crap! Mahina ngunit mariing bulong ni Severin nang maramdaman niya ang presensya ng isang antas ng Siyam na Supreme Paragon na bumababa sa kanya. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang handa niyang harapin ang paparating na panganib. Sa sumunod na sandali, isang malaking kuko na tila isang maliit na bundok ang bumagsak mula sa kalangitan at tumutok sa airship. Agad na tumugon si Severin sa pamamagitan ng pagpapalabas ng kanyang enerhiya sa kanyang kamao at paghampas ng buong lakas. Nagpakawala siya ng isang nagniningning na stellar punch na tila araw sa tanghaling tapat. Isang malakas na pagsabog ang naganap, at ang mga shockwave ay kumalat sa kalawakan ng milya-milya. Nang hamupa ang alikabok, matatag na nakatayo si Severin sa unahan ng airship habang nakatingin sa unahan. Lahat ba kayo ay duwag? Kinutya niya. Di nagtagal ay lumitaw ang isang figure ilang milya ang layo. Nakasuot ng puting kasuotan at may lilang gintong hairpan, ang figure ay naglabas ng isang nakabibighaning aura, na tila pisikal na nararamdaman. Ang kanyang aura bilang isang antas ng Siyam na Supreme Paragon ay sapat upang yumanig sa lupa. Isa ka na palang antas ng 4 na Supreme Paragon ngayon. Ang pagpatay kay Mosen ay tila nakatulong sa iyong breakthrough. Napansin ni Thumos. Ang Evil Tribe at ang Yellow Ghost Tribe ay matagal nang nagpapalitan ng impormasyon, kaya ang balita ng pagkamatay ni Mosen sa South Sky ay umabot na sa maraming demonyong cultivators. Bahagyang nagulat si Thumos na makita si Severin doon. Sa kanyang pananaw, si Mosen ay napatay dahil sa kapabayaan at iyon ay isang pagkakamaling hindi niya gagawin.
Itinaas ni Tomos ang kanyang kamay at bumuo ng isang sail, na naglabas ng isang watawat na puno ng mga kaluluwa at madilim na enerhiya. Malamig niyang sinabi, sakto lang at may natitira pa akong isang puwang para sa pangunahing kaluluwa sa aking Thousand Soul Banner. Tumugon si Severin ng may bahagyang pang-uuyam, depende yan kung makakaligtas ka. Pagkasabi nito, pinakawalan niya ang kanyang aura bilang isang antas ng 4 na Supreme Paragon, na sumanib sa kapangyarihan ng Loren Divine Blade sa loob ng kanyang panloob na mundo. Sa isang iglap, isang nakakatakot na presensya ng espada ang bumalot sa kanyang katawan, na tila binago siya sa isang nakasisilaw na sinag ng espada. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang tugon ni Severin ay nagdulot ng malakas na halakhak mula kay Tomos. Nakakatawa na ang isang antas ng 4 na Supreme Paragon ay nangangahas magsalita ng ganyan. Para kay Tomos, ang agwat ng mga antas ng pagkamit ay isang napakalawak na bangin na hindi madaling tawirin ng sinuman. Tinitingnan niya si Severin bilang isang maliit na hadlang lamang, at kahit ang mga antas na 8 Supreme Paragon tulad ni Mosen ay itinuturing niyang mas mababa pa rin kumpara sa kanya. Nakatayo si Tomos sa pagitan ng North Sea at Midland sa Border Pass, upang harangin ang anumang reinforcements mula sa sagradong lupain ng Grundy 1. Napagdesisyunan niyang pigilan si Severin lalo na matapos niyang marinig ang mga balita tungkol sa pagkuha nito ng tunay na Immortal Essence Blood sa Starry Sky Battle Space. Ang ganitong pagkakataon ay nagbibigay kay Severin ng potensyal na maging immortal. Ang mabilis na pag-angat ni Severin mula Paragon hanggang Supreme Paragon sa maikling panahon ay hindi pangkaraniwan. Kahit pa ang mga muling nagkatawang tao na powerhouse ay bihirang makamit ang ganoong bilis. Kaya sa pananaw ni Tomos, may nakatagong sikreto si Severin na nagdulot ng kanyang pag-unlad. Ang paniniwalang ito ay kapareho rin ng ibang masamang puwersa sa Blue Realm. Mas lalong naging kumbinsido si Tomos na ang pag-angat ni Severin ay konektado sa tunay na Immortal Blood. Dinilaan ni Tomos ang kanyang labi habang nakatitig kay Severin na may mapanganib na hangarin. Mahina niyang sinabi, hahanapin ko ang iyong kaluluwa kapag pinatay kita. Walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang kanyang kamay at umatake. Ang kanyang palad ay naglalaman ng mga batas ng pilosopiya na tila sumasalamin sa paggamit ng kapangyarihan ng isang universo. Ang puwersa nito ay bumutas sa tela ng realidad, at ang langit ay dumilim habang ang isang napakalaking palad ay bumaba mula sa kawalan. Bilang tugon, ang mga daliri ni Severin ay nagbago bilang mga espada habang pinakawalan niya ang matinding hangarin ng pagpatay. Sa isang malakas na galaw, pinakawalan niya ang isang nakasisindak na sinag ng espada na puno ng walang hanggang killing intent. Slash! Sigaw niya. Isang gintong sinag ng espada na ilang milya ang haba ang bumasag sa dilim ng kalangitan na parang liwanag ng pagsikat ng araw. Agad nitong hinati ang pag-atake ni Tomos sa dalawa. Matapos masaksihan ito, ang paghamak ni Tomos ay napalitan ng seryosong ekspresyon. Sa karanasan sa labanan, mabilis na natatanto ng isang cultivator ang lakas ng kalaban sa unang palitan pa lamang. Ang sinag ng espada ni Severin ay naglalaman ng mga batas na nagdulot ng matinding banta kay Tomos, kaya agad siyang gumamit ng kanyang kayamanan upang salagin ang natitirang kapangyarihan. Tumingin siya ng malamig kay Severin at sinabi, siya ay magiging isang malaking banta sa hinaharap kung hindi namin siya mapapabagsak. Ngayon ay lalo niyang naunawaan kung bakit si Mosen ay natalo. Ang espada ni Severin ay sapat upang mapunit ang depensa kahit ng mga bihasang sword cultivators. Ngayon ay malinaw na sa akin kung bakit napatay si Mosen sa iyong mga kamay. Ang mga sikreto mo ay tila higit pa sa simpleng tunay na Immortal Blood. Arogante na sabi ni Tomos. Naglabas siya ng isang tansong kaldero na may ukit ng mga gintong bulaklak na puno ng mga batas. Ang kapangyarihan nito ay tila mas malakas pa kaysa sa mga protektibong banal na armas. Itinaas niya ito at pinalaki hanggang sa maging parang isang mar-ingle na bundok na kumikinang. Kasabay nito, pinakawalan din niya ang kanyang libu-libong kaluluwang watawat, na naglabas ng mga nagdurusang kaluluwa na dumagsak patungo kay Severin.
Alam ni Severin mula sa kanyang naunang karanasan na ang mga kaluluwang iyon ay madaling masunog ng tunay na apoy. Sa sandaling inilunsad ni Thumos ang kanyang pag-atake, agad na pinakawala ni Severin ang Rule of Fire sa kanyang panloob na mundo. Nagbukas ang kanyang mga labi at isang nagniningas na tunay na araw ang sumabog, na naglabas ng libu-libong dragon na gawa sa apoy. Lumipad ang mga ito sa kalangitan upang salubungin at pigilan ang paparating na mga kaluluwa. Kabanata 2770. Ang mga kaluluwa sa loob ng libu-libong watawat ay agad na nawasak nang masalubong nila ang tunay na nagniningas na apoy. Ang tanging naiwan ay ang kanilang mga sigaw na umaalingaw-ngaw sa hangin. Sumimangot si Thumos matapos niyang mapansin na halos walang epekto ang libu-libong kaluluwang watawat laban kay Severin. Gumawa siya ng selyo gamit ang kanyang kamay at itinuro ang isang demonyong liwanag patungo sa maliit na tansong kaldero sa itaas ng kanyang ulo. Sumabog ang kaldero sa walang katapusang berdeng liwanag na nagbago bilang isang agos ng enerhiya na dumiretso kay Severin. Bagaman isa itong dekalidad na espiritual na kayamanan, ang kapangyarihan nito ay kayang makipagsabayan sa mga banal na sandata kapag hawak ng isang antas na siyam na Supreme Paragon tulad ni Thumos. Alam ni Severin na mas mainam na iwasan ang direktang sagupaan, kaya tinawag niya ang talam ng Loren Divine mula sa kanyang panloob na mundo. Mabilis na lumitaw ang talam sa kanyang kamay, na naglalabas ng isang nakasisilaw na aura. Bilang isang antas limang protektibong banal na sandata, tila ito ay parang pagan ng langit at lupa, habang ang mga batas nito ay tila umaabot hanggang sa Nine Heaven. Bago pa man makarating ang kaldero sa loob ng 100 talampakan mula sa kanya, winasak ito ni Severin sa isang hampas ng talam ng Loren Divine. Ang demonyong liwanag ay sumabog at nagkawatak-watek. Sa pagkawasak ng kanyang kayamanan, napabuga ng dugo si Thumos at namutla ang kanyang mukha. Tumingin siya sa maringal na banal na liwanag mula sa espada ni Severin, at sinabi ng hindi makapaniwala na isa itong antas limang protektibong banal na sandata. Bilang isang antas na siyam na Supreme Paragon, batid ni Thumos ang kapangyarihan ng mga banal na sandata. Gayunpaman, ang sagradong lupain ng Grundy I ay mayroon lamang antas 3 protektibong banal na sandata. Sa buong buhay niyang umaabot sa libu-libong taon, hindi pa siya nakarinig ng antas 5 protektibong banal na sandata. Hindi niya akalaing magkakaroon si Severin ng ganitong uri ng kayamanan na halos katumbas ng isang immortal na sandata. Kapag ang mga ordinaryong Supreme Paragon ay gumagamit ng protektibong banal na sandata, lumalakas ang kanilang kapangyarihan at nagiging kalaban ang maraming eksperto. Kapag ang mga semi-immortal na tulad ni Adrian ay armado ng antas 3 protektibong banal na sandata, ang kanilang lakas ay umaabot sa antas ni Daryl at Darius, at maaari pa nilang masugatan ng malubha ang isa sa kanila. Ang isang antas 5 protektibong banal na sandata ay tiyak na higit pa roon. Nang inig ang anit ni Thumos at pati ang kanyang kaluluwa ay tila nanginginig. Walang pag-aalinlangan, sinubukan niyang buksan ang puwang upang makatakas. Ngunit hindi ito nakaligtas sa paningin ni Severin. Itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit ang batas ng espasyo na pinapagana ng malawak na enerhiya mula sa hindi mabilang na maliliit na universo. Sa isang iglap, ang espasyo sa loob ng 1,000 milyang radius ay naging matigas na parang bakal. Si Thumos, nakabubukas lamang ng espasyo para tumakas, ay nakaramdam ng matinding pangamba. Ang espasyong nakapaligid sa kanya ay agad na gumuho at nahulog siya mula sa langit na parang ibong binaril. Hindi nag-aksaya ng oras si Severin. Inilipat niya ang talam ng Loren Divine, na naglabas ng pagsabog ng mga batas sa paligid niya. Biglang lumino ang kalangitan at lumitaw ang isang manipis na gintong banal na liwanag. Hinati nito ang espasyo at winasak ang mga kadena ng kaayusan na binuo ng hindi mabilang na mga batas. Ang paparating na sinag ng espada ay nagdulot ng huling desperadong paglaban ni Thumos. Hindi mo ako mapapatay, Severin. Ngunit iyon na ang kanyang huling mga salita habang bumagsak ang talam ni Severin sa kanya. Isang malawak na bitek ang hamati sa lupa sa ibaba bilang patunay ng kapangyarihan ng banal na sandata ni Severin. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting nanambalik ang katahimikan.
Tumingin si Severin sa bitik na umaabot ng libu-libong milya sa lupa sa kanyang ilalim. Para itong isang napakalaking kanyan o isang malalim na sugat na iniwan sa ibabaw ng mundo. Ang nakakatakot na enerhiya ng espada na patuloy na sumisingaw mula rito ay ginawang ipinagbabawal na lugar ang buong paligid.